Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa araw na ito ng Biyernes Santo, tahimik tayong nakatayo sa paanan ng krus. Wala tayong maririnig na sigaw ng tagumpay, kundi ang mabigat na katahimikan ng pagdurusa. Naroon si Jesus, ang lingkod na nagdurusa na ipinahayag ni Isaías. Hindi lumaban, hindi sumigaw, kundi buong pusong nag-alay ng sarili para sa atin. Siya ang lingkod na nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. At habang pinagmamasdan natin siya sa krus, mapapansin natin, hindi lang ito kwento ng nakaraan. Parang inuulit ang eksenang ito sa ating mundo ngayon. Sa iba't ibang panig ng daigdig, may mga digmaan, mga lungsod na wasak, mga pamilyang nagkawatak-watak, mga batang umiyak sa takot. Ang mukha ng nagdurusang lingkod ay makikita natin sa bawat inosenteng nadadamay sa karahasan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang nangyayari sa Middle East. Bagamat malayo ito sa atin, ramdam na ramdam natin ang epekto nito. Una, dahil sa napakaraming OFWs, mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Sa bawat balita ng giyera, may kasamang kaba at takot ang kanilang mga pamilya dito sa atin. Parang bawat putok ng baril doon, may kirot na umaabot dito. Ikalawa, nararamdaman din natin ito sa pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Maraming driver ang hindi na makapasada. Maraming pamilya ang mas lalong nahihirapan sa pang-araw-araw. Kaya ang digmaan na tila malayo, nagiging sugat din ng ating sariling bayan. Kaya ngayong Biyernes Santo, habang nakatayo tayo sa paanan ng krus, tatlong paanyaya ang ibinibigay sa atin. Una, manahimik at magnilay. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay halos hindi nagsalita. Sa harap ni Pilato, sa gitna ng mga paratang, pinili niya ang katahimikan, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil siya ay nagtitiwala sa Ama. Mga kapatid, sa gitna ng ingay ng galit at karahasan sa mundo, inaanyayahan tayong bumalik sa katahimikan, sapagkat doon natin nakikita ang ating sarili. Doon natin inaamin na minsan tayo rin
ay naging bahagi ng karahasan sa ating galit, sa masasakit na salita, sa kawalan ng malasakit. Ngunit sa parehong katahimikan, naririnig din natin ang mahinahong tinig ng Diyos, isang tinig ng awa na tumatawag sa atin na magbago. Sa katahimikan ng krus, handa ba tayong hayaang ang awa ng Diyos ang magsalita sa ating puso? Ikalawa, makiisa sa paghihirap ng iba. Hindi lamang pinagmasdan ni Jesus ang sakit ng mundo, pilinin niya itong pasanin. Ang sabi ni Isaías, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang lingkod na nagdurusa, ang nagtiis ng hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Sa pagpasa ni Jesus ng krus, pinasan din niya ang hirap ng bawat nagdurusa. Ang bawat OFW na nangangamba, bawat pamilyang nahihirapan dahil sa taas ng presyo, bawat biktima ng digmaan, lahat sila dinala ni Jesus sa krus. At tayo, tinatawag tayong maging presensya ng kanyang habag. Hindi naman laging malaki ang kailangang ambag. Minsan, sapat na ang makinig, umalalay, at magpakita ng malasakit. Sa simpleng paraan, nagiging kamay tayo ng Diyos para sa iba. Ikatlo, manalangin para sa kapayapaan. Sa mundong sugatan ng digmaan, napakahalaga ng panalangin. Ito ang ating lakas. Ang buong simbahan ngayon ay inaanyayahan ni Pope Leo na manalangin para sa kapayapaan, lalo na sa mga lugar na nasasaktan ng digmaan. At kahit narito tayo sa Maynila, hindi tayo hiwalay sa kanilang pinagdaraanan. Sa bawat panalangin natin, nakikibahagi tayo sa pag-ibig ni Kristo na kayang baguhin ang puso ng tao. Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa kalooban. Kapag pinili nating magpatawad, magmahal, at umiwas sa galit. Mga kapatid, sa pagtatapos, itaas natin ang ating paningin, hindi lamang kay Jesus na nakapako sa krus, kundi kay Maria, ang inang nananatili sa paanan ng krus. Hindi siya umalis,
hindi siya tumakas. Nanatili siya tahimik, matatag, at puno ng pananampalataya sa gitna ng sakit at dilim. Ngayong araw, inaanyayahan tayong samahan natin si Maria sa paanan ng krus. Dalhin natin ang sugat ng mundo, lalo na ang digmaan sa Middle East, ang hirap ng ating mga kababayan at ang ating sariling mga pasanin. At kasama ni Maria, buong tiwala tayong manalangin. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay at ang kapayapaan ng mundo. Amen.